buntag sa tanan. Welcome sa atuang prayer meeting. Salamat sa mga prayer requests nga atong nag-gather. And before we go, atong paminawon ang mensahe mga igsoon sa the Book of Psalms, ika-167 na nato ni pagtuon. And we are now in Psalm 105. Mamarog ta, magampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again we thank you and we praise you for this morning. Thank you for giving us strength to come to church and allowing us to be here to worship you in prayer and in listening to the message. I pray, dear God, that you will prepare our hearts and make us worthy to receive the blessings from your word. And also, please use me, empower me to deliver your message according to your will. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Remembering God's Mighty Works. Part number 1. Atong hinumduman ang kangilngig ug unsa kangilngig ang Ginoo sa iyang mga gipangbuhat. So kung makasabot ta sa working sa Ginoo mga kaigsunan, and God want to work in our lives, makaingon gyud ta, Lord, please, ayaw tuguti nga ma-miss nako ang imong paggamit sa akong kinabuhi. Kung nakasabot ta mga igsoon how God works through our lives, mag-desire jud ka nga magamit ka sa Ginoo. Kay dili pasabot nga Kristohanon ta magamit na ta diretso. Kinahanglan pa ta mga kaigsuonan nga magpakita sa Ginoo sa atong desire, magpakita ta sa atong tinguha nga magpagamit gyud ta sa Ginoo, because ang Ginoo dili siya tanawa, siya ang tag-iya sa tanan, siya ay naghimo nato, pero dili siya mabuot-buoton nga dili kaniya tagaan usa og willing heart. Dapat willing ta. So mo na atong sabton karong kabuntagon mga kaigsunan, kung unsa ka nindot ang Ginoo sa kinabuhi nato, kung siya lang gyud atong sundon, kung ato nang i-meditate ang Psalm 23 mga igsoon, makasabot gyud ta. Ngano na problema man ta karon? Kasabot gyud ta na. Because the Lord is not your shepherd. Kay kung ang Ginoo pa lang gyud ang atong shepherd, nindot gyud kaayo ang kinabuhi, kay nindot magkaayo siya mo trabaho. Kay baw siya sure ba? Sure, definite. When they make a move, it's definite. Sure na. Walay back job, walay backlog, kay dili man siya kanang ma-delay sa iyahang mga trabaho. On time man, perfect time man ang Ginoo. So muna atong lilion aning Book of Psalm 105 mga igsoon. And Psalm 105 reminds us to thank God and remember His faithful works through history. So makita ginato sa Bible kung unsa kamaayo ang Ginoo sugod pa sa Book of Genesis. Kung unsa kanindot ang Ginoo sa paghimo niya aning kalibutan, unsa kanindot nga pagkahimo mga igsoon, that even God Himself said it was good. It was good. Tanan niyang gi-create, it was good until gibuhat niya ang tao and He said it was very good. Kita mo'y very good nga hinimo sa Ginoo. Pero naunsa naman yung pagka very good nato mga kaigsuonan, nga na-contrast naman sa very good nga giingon si Ginoo when He created us. Ngano man yung atong kinabuhi na very bad naman eh. So atong ibalik ang kanindot sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay wa man siya napakyas. Kita man ang nangapakyas mga kaigsuonan. So unsaon man nato pagbalik atong paminawon mga igsoon kaning Psalm 105, number 1, call to praise and remember. Call to praise and remember. Nagkaproblema ta sa atong paghimaya sa Ginoo. Nagkaproblema ta sa atong paghinumdom sa kanindot sa Ginoo. Always thank God and share His works with others. Gratitude and testimony strengthen faith. Pag ang faith na nimo maoy mag-questionable sa kinabuhi mga kaigsunan, luya pa ka sa wati. Kita mo ng wati maglakaw? Pero may pangwati kay may buong ka na siya rin, totoo na siya dito.
May pangwati mo iswag. Kaysa Kristohanon mga kaigsunan nga wag yun kay iswag. So ang kanindot sa Ginoo makita nato sugod pa sa Genesis, even atong ilapas mga igsoon hantod sa katapusan sa Revelation, kay end of the world naman na diha, pagkangilngiga sa Ginoo. So kita karon atas mga tunga-tunga sa pagbaybay nato sa pulong sa Ginoo, nganong di man nato makita ang kangilngig sa Dios? Nga klaro man kaayo nga ang sinugdanan o katapusan, makita man nato how mighty God is sa iyang pagkaginoo. Karon ang Ginoo gusto mo lihok sa atong kinabuhi para matilawan nato ang iyang mighty works. Para ma-experience nato kung unsa kangilngig ang Ginoo mo trabaho. Because He want to work through us. Gamiton ta niya ba? Are you listening? Gusto sa Ginoo nga mogamit siya nato. So asa man ta dapit kinanglan mubalik para ang Ginoo ba makagamit nato. Atong ibalik ni na may panawagan ani sa paghimaya o sa paghinumdom ug unsa kanindot ang Ginoo mga kaigsunan. Under this letter A, give thanks unto the Lord. Pasalamat, diha ta balik kay usahay nakalimot na ta unsa kangilngig ang Ginoo, and that is why sa atong kinabuhi puros na ta complain. Sira tag complain sa atong kinabuhi, grabiha, paita, lisura, daghana problema. Ingon na nato nakita, but we never recognize God in our life, how great He is. Nga nakaginhawa pa ka, nakamata pa ka, bisag ka na lang unta, makita nimo ba nga realidad man na ni silang pang-adlaw. Di ba? Niuwan pa, ni adlaw, tanawa. Tungod sa mga pagpakgang sa mga tao, sa kabubuton sa Ginoo, gipangguba mga igsoon ang kinaiyahan, o mo na hitabo, gamayng uwan, baha. Gamayng uwan, baha. Di promise na manggod ang Ginoo gud, yan din na niya bahaan otro ato naning binuhatan kaning mga flood karon makita nato ato ning mga sipyat. So unsaon pa nagkontrol ang flood kung dili kontrolon ang mga tao nga dili magsigig kanang pasipa sa kinaiyahan, dili maglabay og mga basura pang block na diha ang mga passageway, wa gyud makontrol mga igsoon nga flood, magbaha gyud na. Bisag unsa pa na ilay butang imburnal, mas daghan gyud gyapon basura ang masud sa imburnal. Hantod nga dili mausab ang kinaiya sa tao, maguba gyud ang kinaiyahan. So mao na atong nalimtan kung unsa kanindot ang Ginoo, wa na ta nagpasalamat niya. So if we are not grateful to God, neither we could be grateful sa mga nakita nato nga mga sa kinaiyahan ba? Ato nagubo no eh. Wa tay pakialam, labay na ta kilabay sa atong basura. Wa ta kay baw kanang gamay nga basura nga imong gilabay. Nakaambag na ka sa kadautan sa creation sa Ginoo. Pero grateful ka, mga igsoon, ampingan nimo kung unsay naa diha, ngano man, salamat kay Lord nga naa ning mga butanga. Anything that you have in your life, you are grateful, imo lang ampingan kay mapasalamaton magka. So sa Ginoo dapat mapasalamaton ta. Sa verse number 1 to verse number 4, ingon diri sa Psalm 105, the Bible says, "So give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people." O sa may deeds sa Ginoo, sa may mga binuhatan niya. Sa imong kaugalingon, personal experience nimo sa Ginoo, naa ba kay masulti sa mga tao kanindot sa Ginoo sa akong kinabuhi? Or ang madunggan sa mga tao sa imong baba, puro sila reklamo, puro sila komento, puro sila negative nga mga istorya kabahin sa uban ng mga tao. Pwede ba nga madunggan sad sa mga tao ang paghimaya sa Ginoo ginamit ang atong baba? Kapag kaninduta sa Ginoo nga bisan daghan kay mig problema malipayon ko. Kadako ang panalangin.
Unya, tinuod nga nag-smile ka. Dili kasi dihang nag-testimony ka, diha pa ka mo smile niya. Pagkahuman ni mong testimony, wala na. Nagbungkot ng dagway ni mo. Kanang tinuod yun ba? Because it's true. Dili mo ila, o kanang pilay sud sa imong bulsa, dili mo ila ang joy, mga igsoon. Paghatagan kas Ginoo ana, walay status nga ilhon. As long as you are joyful with the Lord, diha makita nimo mga kaigsunan nga mo work ang Ginoo sa imong kinabuhi and you can see Him. You can see His working in your life. Alabaw na makita nimo na mga naluwas, mga nausab. Mao man ay pinakadako nga makapalipay sa Ginoo God. Mao na gitawag sa Ginoo mga kaigsunan nga sa dihang gihimo niya ang tao masterpiece in His likeness, in His image. Perfect creation. Giguba sa yawa, but praise the Lord, mga kaigsunan, giayo. Giayo sa Ginoo. Pinaagi sa pagpadala niya sa iyang bugtong anak nga naghatag sa iyang kinabuhi dito sa cross willingly. No, wala siya gipugos willingly. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi para nato. Naangko na tugbalik ang kanindot, mga kaigsunan, sa creation sa Ginoo. Pero tanawag unsay gibuhat sa yawa, mura ta gibalik didto sa diin tagikan sa pagkamakasasala. Ngano man nakalimot man ta nga dapat grateful ta. Sa atong kinabuhi tanawa tagsa-tagsa ang mga Kristiyanon, na mga luwas, grateful ba ta sa atong kinabuhi karon? So how grateful you are? Unsay level? From 1 to 10, unsay level sa imong gratitude sa Ginoo? So makita na sa imong pagbasa sa Bible, makita na sa imong pagsimba, makita na sa imong pagtuman sa angay nimong buhaton para sa Ginoo. Makita na, mga igsoon, ang imong gratitude kung unsa ka mapasalamaton. Kumustahon na to ang verse number 2, ang imong pag-awit. Sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. O nanabi ba ka? Sa imong pag-awit, na-express ba nimo ang kanindot sa Ginoo? Nanagunang lyrics, God. Bisa na ng Amazing Grace, mga igsoon, na-express ba nato unsa ka amazing ang Ginoo? Sa dihang mukanta ta, how great thou art, na-express ba nato, naabot ba dito sa trono sa Ginoo ang expression sa atong pagkanta ana nga phrase, how great thou art. Diba? Mas ma-feel na to kanang, He's still working on me. Okay nga naman, kay ba magkangabadlungon kay ka? Mauna, basta mo side na sa atoa, mga kaigsuonan, kuan kay ta, feel kay nato. Pero, na-express ba yun nato sa atong kanta, mga igsoon, ug unsa kanindot ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi? Verse number 3. Glory ye in His holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Nakita ba nato ang rejoicing sa mga Kristohanon? So makita nato, pila ra may nagsik o pila kabok ang sick. Pila may nangita o pila masakiton nga Kristohanon. Sumabantayan na nato sa atong taliwala, mga kaigsunan. But we are commanded to glory in His holy name. Unsaon na ito paghimaya, mga igsuon, sa ngalan sa Dios, kung mismo ang Ginoo wala na himaya sa atong kinabuhi. Vice versa man na. Di ba? So asa man mahimaya ang Ginoo sa kalag? Bunga. Nga makadata og bunga diha sa tiilan sa Ginoo, maluwas ang mga katawhan atong gitrain, atong gitudluan sa pulo sa Ginoo, gidisciple nato, niyo na Ginoo, diha ko mag-glorify. Ang pangutana, nalipay basad ka? Nag-glory ba ka sa iyang ngalan? In His name, naluwas ang usa ka tawo. In His name, nausab ang usa ka tawo. In His name, nanindot ang dagan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nalipay ba ka?
Pag-abot sa panahon, nasuya ka. Ako matay katudloan niya. Mas maayon naman siya nako. No? Kaya pwede ba yan na i-inject sa yawa ni mo mga igsoon ka ng jealousy, ka ng envy? Ako man tayo kuha na niya, gamintor. Pero kung ang imong tinguha to glorify God, malipay ka nga ang imong gimentor, mas labaw pa nimo. Dapat mao na motivation nimo. Labuhi ko. It is my joy to see you nga mas mulabaw pa nako. Dapat ingon ana ta mga kaigsunan. Kung ato tinguha, ihmayaon ng Ginoo sa iyang ngalan. In verse number 4, the Bible says, seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Walay hunong. Kaya saan mo pagpasalamat si Ginoo kung layo kay mo? Na makapasalamat ba ka sa Ginoo layo kay mong distansya sa Ginoo? Dili oy. Mao na kung grateful ka sa imong ginikanan, ay layas. Kung grateful ka sa imong simbahan, ay og layasi. Kung grateful ka sa Ginoo, honor Him kung unsay gibuhat niya sa imong kinabuhi. Asa ka gibutang, pasalamat ka sa Ginoo and do your best for His glory. Ingon ana mga kaigsunan, para mahimo kang grateful. Ikaduha, remember His marvelous works. Hinumdumi ang iyang nindot kaayong nga mga binuhatan. In verse number 5 to verse number 7, ingon sa Bible, remember His marvelous works that He hath done. Siya ha, dili kita. So kung naa maganitay mahimo nga ngilngig nga nindot sa mata sa mga tao, ayaw gyud kuha ang glory because it is the marvelous work of the Lord through you. Gigamit ta ba? So nilihok ang Ginoo sa atong kinabuhi kay mao ra magyunay atong tinguhaon dapat nga ang Ginoo makalihok sa atong kinabuhi. Kay kung dili na makalihok ang Ginoo sa atong kinabuhi, it means stagnant ang imuhang Kristohanong kinabuhi. Dili siya ka-move. Dili ka willing. Wala nakita sa Ginoo sa imong kasing-kasing ang imong desire nga mangalagad kaniya. Pero praise the Lord for those Christians who are willing to serve the Lord o nakita sa Ginoo mga kaigsunan. Grabe ang work sa Ginoo. Makaingon yun ta marvelous. So, siya gabuhat ana, His wonders, and the judgment of His mouth. Hinumdumi na. Kay ang judgment of the Lord is His will man na. It refers to the Word of God. So, marvelous. Walay sipyat. Mahitabo gyud. So, kumusahan ang Ginoo, mayon-ani imong kinabuhi. Kung imong ibutang ay imong kinabuhi sa kamot sa Ginoo, expect mga kaigsunan. Ayaw siya dudahi. Kung dili imong i-expect sa imong kinabuhi, wow, gisulti na ba ni Ginoo, nagikan gyud ni sa iyang baba, nagikan gyud ni sa Biblia. Kung ako ning buhaton may tabo gyud ni. Pero saon man nga ni amen lagi ta sa giingon sa hinduta ni amen, oy amen, pero pagkahuman wala. Wala nimo gi-expect na may tabo. Ngano wala man gi-expect because you did not do what He commanded you to do. Sa tithes lang ha, bubuan kang panalangin. Ganahan ba mo bubuang panalangin? O ganahan mo i-withhold ang panalangin? Ganahan ta bubuan, oy. Pero ang ingon sa Ginoo, iuli ang tithes para bubuan ka. So ganahan ta bubuan, pero di ta ganahan mo uli. Ganahan ta tagaan og answered prayer, pero di ta ganahan magdagbunga. Wala ta naningkamot nga manudlo ta didto kung asa ta gipada sa Ginoo into all the world. Mga igsoon, sultihan ta mo, dili ka dapat problema asa makamangita og sulwiningonon. Kaysa sa pagpadala sa Ginoo nimo, very wide ang scope mga kaigsunan. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So kung wa pa jud kay makita anang all the world, siya yung lapo-lapo. Wa jud kay makita, galisod, yun mong pangita, yun. No. So, imong tanaw na, pila naman kong katuig sa akong Kristohanong kinabuhi. O dapat, gakuan na ka.
Gamintain na ka anang imong gipang disciple. Imo na lang gimatuto. Pero wala pa gyud nakasugod. Daghan mga Kristohanon, wala pa gyud nakasugod bisag usa. Di ba? Yeah, they're so busy in kanang maybe distributing tracts ingon na di man na discipleship. It's good that you have a gospel tracts pero gamitan na siya wisely. Dili kay imong kuan ang imong kaugalingon nangalagad na kas Ginoo kay naka-distribute na ka og libo-libo diha nga gospel tracts but you are not planting. Nagpasundayag ra ka sa imuhang produkto. Oo, nami produkto. Pero flyers ba? Oh. Kana mga nanghatag og flyers nga nag-open ang Jollibee for example, nanghatag og flyers dito, Jollibee ba na siya? O nag-remind siya nga nag-open dito ay Jollibee. Yo, asa may adtuon siya nga naghatag sa flyers o katong mao na siya. Ma-direct na to sila sa Ginoo pastor tungod na gospel tracts. Mga igsoon, may pa ang flyer sa Jollibee kay basahon pa. Kay basig na libre. Pero kanang gospel tracts nga atong ihatag without explaining to them, I doubt kung naagi mo kuan ana heartily. It's a good tool para sa approach conversation. Pero kung imo ra nang ipangana dito, inisunod ni mong balik, kakatag na sa daan. Ang uban gilukot-lukot. Ang uban gida sa ila kay nagbaga ni ila papel da, gisuksok sa nipa kay nabuslot. Pinting luuya mga igsoon, wa gyud desire ang mga tawo sa pulong sa Ginoo. Mo na ang giingon sa Ginoo adtuag gyud na sila unya kinahanglan makadungog na sila para makonbiktar sila pinaagi sa pulong sa Ginoo. So, naana diha, gisulti na si Ginoo, gipakita niya yung wonders, and it's marvelous. In verse number 6, the Bible says, O ye seed of Abraham, his servant, ye children of Jacob, his chosen. Pasalamat tag na ipilio na Ginoo eh. Mayon na itaga, di matakaliwat ni Abraham. Wala kakasabot nga unsay giingon si Ginoo mga igsoon sa dihang nahimo na kang anak sa Dios na panunod na nimo ang mga panalangin ni Abraham? Nahimo na kang kaliwatan ni Abraham? So kung kaliwatan na ka ni Abraham, apil sa kang Jacob. Nakasabot na mga igsoon? Muna we are under the commonwealth of Israel. Kisam na si Israel? Jacob. Promise na si Ginoo, kung luwas ka, sa ato pa ang atong panalangin, naanas Ginoo, nag-agad sa atong pagsunod sa pulong si Ginoo, nga gihatag niya, ayaw ingna nga wa milabot ang pastor, kay Abraham na kang Jacob. Kita ang mga tao nga pinili karong panahona. Giluwas ta sa Ginoo, nahimo na tang kaliwatan sa mga Israelites. Nakasabot na? Under the commonwealth of Israel, tungod sa salvation nga atong nadawat gikan sa Ginoo, and that is why kaning mga tudlo sa Ginoo sa pulong niya mga kaigsunan, hindi ka makaingon nga para na sa mga Hudiyo, pastor. Apil ka. Kitang tanan ani mga kaigsunan. In verse number 7, He is the Lord of our God. His judgments are in all the earth. O asa magkana napita nga way labot. Ang iyang judgment ngadto man sa tibuok kalibutan. Di ba? Kumiunta nga ang Ginoo para na sa Israel. Ngano niumon siya? For God so loved the world. Ang world ba? Israel ang pasabutan na? Pag miyong world, tibuok kalibutan na. Mo bitaw na nga, pag-ingon si Ginoo, for God so loved the world, pagkahumana sa Ebanghelyo mga kaigsunan, manduan si Ginoo, go ye into where? To all the world. Because the love of God, gihatag niya sa tibok kalibutan. Mao na nga, ay huging na nga, watay labot, apil ta. Wala, salamat ta mga kaigsunan, hinumduman na to, unsa ka marvelous ang Ginoo, laliman ka, kay ikaw may nakailan nimo, kinsa ka. So, imong imainos ang Ginoo sa imong kinabuhi, kinsa ka.
Basihan nimo ang imong kinabuhi before nga gimit ka sa Ginoo. Kung wa ang Ginoo sa imong kinabuhi, kinsa ka karon? Unsa kaha ang gibuhat nimo sa imong kinabuhi karon? Buhi pa ba kaha ka karon? Pero daghang mga Kristohanon wala ka pangutana ana mga igsoon because wala na to gi-count ang mga changes sa atong kinabuhi para mahimot ang grateful sa Ginoo. Wala na to gihinumduman ang marvelous work niya gibuhat sa atong kinabuhi. Nga naay mga nangausab sa atong kinabuhi mga igsoon, gibaliwala na nato. Mo na problema nato, wala na to ginumduman. So dapat ato nang hinumduman, God is working sa atong kinabuhi. Matag-usa nato. So kita tanan nagyutay kanang story with God. Sa ako nagingon, kita nakaila na ito kinsata. Unsa klase batasan nimo before naluwas ka. Ug unsa imo kinabuhi karon dapat imo nang pasalamat sa Ginoo, Lord, salamat kaayo ingon ani na akong kinabuhi karon. Di ba? Kaysa misigi kang reklamo mga kaigsunan, na unsa naman ni akong kinabuhi ron. Ay ikumpara na sa dihang wa ka naluwas. Tan-aw na to mga igsoon kung unsa ka sa diyang wa pakagiluwas sa Ginoo. Praise is not just private. Namdo niya? Kay sometimes maghimayat na si Ginoo privately. Yan hilom lang ba? Hilom. But paghimaya si Ginoo, it is not just private. It should be public. Pointing others to God's greatness. So how can we let the people see the wonders of God sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kaning gitawag diri the greatness sa Ginoo sa atong kinabuhi. How can we let other people see? According sa Malakay chapter 3 verse number 12, ang nation nakakita nga ikaw blessed. Kinsa man ang working? Yes, Ginoo. Kaya mga tao nga gipakaulawan ka, kanang gipakaminos ka, nakaminos sa imo ba? Nakiglakaw ka sa Ginoo, gipanalanginan ka sa Ginoo, pagbalik yung nagkita mo mga kaigsunan, nakaingon siya, wow. Nausap na lagi ka ron, nindot na lagi mong kinabuhi ron. Or base na atay mga kaila before, mga kaigsunan nga nakaminos na to, sa dihang nagkita, tagbalik, ni samot sila kaminos. Unya gipasanginlan pa gyud, nawa nagbaptis mugog ka. Naawa na imong kinabuhi ron no. Kamo ra gigatasan ana inyong pastor. Kana mga Kristohanon nga wa katilaw sa panalangin sa Ginoo, dali ra kay namo tuo bitaw. Grabe kay giving, ang giving. Wa na negative kas giving. Pag negative na kas giving mga kaigsuonan, ambot og usa klaseng utok ang naa nimo. Isip usa ka Kristohanon. Imong gisalikway ang source. Imong gisalikway, imong gitrangkahan mga kaigsunan ang pamaagi nga ikaw panalanginan sa Ginoo. God cannot bless Christians who are not generous. Dili siya kapanalangin sa taong laog. Mabito na iyang prinsipyo, the more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. Gipahinumduman yun na, mga igsoon. Nana sa the book of Acts, pero red letter ang gigamit diha. Talagsaon kaya na makita nga na red letter after nga si Christ nabanhaw. Pero naagyo na. Gi-remind mga igsoon, unsay giingon ni Christ, it is more blessed to give than to receive. Unya, mo negative ka. It is because wala nimo na experience ang wonders sa pagtrabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo nakita ayo kanang over spiritual ka ba? Kanang over ka pagka spiritual nga kanang muram sa ka kanang feeler kay ba? Feeler kay is panalangin sa Ginoo. Sa dihang naa sa grupo, pero sa dihang na individual na dagha kay reklamo, ipang-post pa sa Facebook. Mo na siya ang kamatuoran. Dili na kanang private nga kanang paghimaya sa Ginoo. Dapat makita sad na. Dunay public manifestation of God's goodness. Public
manifestation of God's greatness. Unsa kang ngilngig ang Ginoo. Di ba? Makagi magyutag ka ng mga problema sa kinabuhi, pero unsa may tan-aw sa mga tao when that problem ni pasbay sa imong kinabuhi? Unsa may madunggan nila sa imong baba? Sama ba sa mga tao nga way Kristo? O lahi ka? You are satisfied kung unsay naa sa imuhang kamot. You know how to handle because mo man gi-allow sa Ginoo karon. So malipayon ka. Or kinsa ka, basig puros ra ka kuan lisuras kinabuhi. Gamaya sa kuan ingon na niya maguba nang imuhang timplada sa pangunahuna. Dapat dili ta ingon ana mga kaigsunan. Because truly God should be in control. And if God is in control, dapat di ta mahadlok mga igsoon kung gamay ra ni karon, di ta mahadlok sa atong unahan. Kaya gano man, He is in control. Masabda na to, kung believe ta sa Ginoo, kung unsa siya kangilngig sa atong kinabuhi. Mao na nga, atong inumduman, ang paghimaya, dili ni siya secret. Dapat naasad tay public manifestation. Unsa may purpose sa public manifestation sa greatness sa Ginoo? Unsay purpose? To point them to God. Bona bisan saon nimo og may ka niya pagkahuman wa nakita sa imong kinabuhi. How can they see God? How can you point them to God? How can you tell them saligi na gyud ang Ginoo? Bisa pag di kami yung tanawa ko. You don't need to say that. Pag ingon nimo nga saligi na gyud ang Ginoo, paabot na gyud sa Ginoo, pasensya na gyud ka. Ang Ginoo di na siya mo magkuan, di na siya mo lingyiw. Sa iyang panahon, mulihok na siya in His time. Kaya sometimes sa istorya nimo, nakakita siya sa imong kinabuhi. Kundi ni tinuod mo din ang ana iyang kinabuhi di ay. Or kag istorya niyan, hey, nahasa na imong kagalingon. Naliwi na paghuman imong tudlo diyan ko. Pabaylo sa tabi. Na ako'y kuwang ron. Paita. Dili na example. Nakuha na to mga igsoon. Muna ato hinumduman ha. Dapat na ay public manifestation. Public praises. Ang paghimaya sa Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi sa pagpakita sa mga tao unsa kaningilngig ang Ginoo. Di naman nato ipambog mga igsoon, pero makita gyud nila. Makita na nila sa una, example lang ni, wa ko ningon ani jud. Example lang ni, nakita nila sa una nga tricycle na in town ka, ikaw na magpara, mag-uwan na, suksok ka na, luoy kay ba. Pero kuan, naagian mo sila, nakapasakay na ka kay nanakay bagong sakyanan. Nindot na imong puy-anan. Ano ba na improvement sa panalangin sa Ginoo materially because that is the smallest blessing that God can provide. Pero para makita sa mga tao kay mao man tangible nga panalangin nga makita sa mga tao to point them to God. Babito na daghan maingganyo og trabaho ana nga kompanya kay nakita nila mga empleyado malipayon. Nakuha ninyo? Pero kung ang mga empleyado ni gawa sa kompanya, naghilak, nagbagut-but, nay nangitag trabaho, mga apply ba siya diha? Kuyo, matiya na ng kompanya, oy. Muna may tabo sa mga kasimbahanan, nga inigawas diha, na ilang imak ang ilang church. Muna ang mga tao nga dili paluwas, makaingon sila nga, na, good mo anang simbahan na. Mga membro diha. Reklamo na. Mao na diha ang problema na to. Wata ka kakita, nakalimot ta, unsa kangilngig ang Ginoo. Number 2, God's covenant is sure. Sigurado ni ang covenant sa Ginoo. Unsay pasabot ang covenant? Pwede, covenant man na, magsabot ta ha, mag-agree ta ha. Ana, so, nakay gisulti, ako'y gisulti, o sige, mag-abot ta. Okay, ato na ni-set, covenant. Covenant na siya. Pero kani nga covenant nga gisulti diri mga kaigsunan,
It is God's covenant to us. Meaning, dili kinahanglan mo agree ta sa Ginoo. Iya ni nga promise. Iya ni nga promise sa atoa, naghimo siya covenant, naghimo siya promise nga kung kani ang mahitabo sa inyoha, kani ang inyong sundon, mauni ang akong buhaton. Mauna nga covenant ang iya gihatag sa atoa. Wala na kig-meeting ang Ginoo nato, mga igsoon, mauna diri sa simbahan, daghan kayong mga huhungihong, nga naman ang mga pastor, dili man na magbakitambag sa mga membro, unsay angay buhaton sa simbahan. Tempa-tempa, kakinsa ganining simbahan? Kang pastor o sa Ginoo? O kinsa ninyo diha, makigsabot-sabot mo sa Ginoo, unsay buhaton sa iyang buluhaton? Ato manghimuon ni mga kaigsuonan o kanang community nga hinimo sa mga tao nga kinahanglan mitingan ni nato magkasinabot tag unsay angay buhaton, dili pwede na sa simbahan. Ngano man, because this is the church of the Lord. Iyang kalihukan, iyang nga buluhaton, kita iyang gisugo, gibutang taniya, gipili ta para buhaton ang iyang kabubuton. Naana ang iyang kabubuton, it is written. Unsa pa may mitingan? Ang atong buhaton is sabto na to, mga kaigsunan. Muna, ang pastor dili maghuwat og sugyot ninyo para unsay buhaton sa buluhaton sa Ginoo. Ang may tabo, mga kaigsunan, ang mga membro, udyukan sa yawa ba? Nga, suggest sa imong pastor niya, di ka paminawon, magluod ka. Wa man ko nagkinahanglan og imong suggestion kung unsay buhaton nato diri. Kunay mga buhaton nato diha nga kinahanglan nga magmutan palitan sa ta mag-outing unsa atong kanon, dili man na siya parts kabubuton sa Ginoo ato-ato man na sumunang atong mitingan. Pero kanang doctrinal, kanang ministry, mga kaigsunan, uy, di na ko angay malanghid ninyo, church, muuyon ba mo nga mag-evangelistic ta? Angay pa ba ko malanghid ninyo? Muuyon ba mo nga mag-camp ta? Muuyon ba mo nga magwali ko ani? Dili na, oy. I don't need your suggestion with regards sa gusto sa Ginoong buhaton niya sa iyang simbahan. Daan na nag-ingon sa Bible, kinsa may counselor sa Ginoo. Muna, importante kayo sa mga pastor, importante kayo kung ikaw pastor na ka, be careful nga nagsunod ka, be careful nga ang imong giwali, kabubuton yun sa Ginoo. Kaya nga naman, diha man na maungot, kay ang Ginoo, dili man mo pa-flow. So muna nahitabo, daghan mga churches, tunga, daghan mga membro ng hawa, nga naman, dili sila paminawon. Mara ginay-rason. Kay, okay naman mo balhin ka, allowable man na. Pero dapat ang imong rason, tungod kay ang among pastor, lahi na iyang doktrina. Tungod kay sa among church, walay push sa discipleship. Walay push sa kabubuton sa Ginoo. Kay wa may lain sugo ang Ginoo, sulwining naman discipleship. Ang among church kanang wa nagtudlog giving. Pero kung imong rason, ang among church daghan kay giving, di na ko diha. Ang among church di lang pamadlong, di na ko diha. O dapat mo hawak ka kay ang among church wa nagibadlong. Pero ang imong rason mga kaigsunan nga sige kag badlungon, sige kag kaigo. Unya di ka paminawon mo suggest ka. Sayop ka. Wala kay rason, wala kay valid reason nga imong buwagan ang imong simbahan. Tutuki mga kaigsunan, naay covenant ang Ginoo. And the reason nga nung what nakakauyon sa imong Kristohanong kinabuhi because you did not believe in His covenant. Hinumdumi ha, God never forgets His promises. His word is unchanging and reliable. So kung naaragyod ka sa pulong sa Ginoo, higugmaon nimo ang tanan nga gitugyan sa Ginoo nimo. So, simbahan, gitugyan man is Ginoo nato, ato ni higugmaon kay gitugyan man is Ginoo nato. So kung imo nang gihigugma ang imong simbahan, biyaan ba na nimo? Pasagdan ba na nimo? Di ba ka mag atiman diha sa imuhang simbahan? Atimanon gyud na nimo. Unya ma excited ka. Church na sad me.
Kanindot na. Bisa kag simbahan palayo kay mga kaigsunan, excited kaayo ka. Nga naman, padong ka sa simbahan. Under ani, letter A. Tanawa kung sa'y buhaton si Ginoo, He remembered His covenant. Iyang ginumduman. Nya kita, wag kita hinumdum, ani. Tanawa sa verse number 8 to verse number 9. Psalm 105. Verse number 8, the Bible says, He hath remembered His covenant forever. The word which He commanded to 1,000 generations. Kung wa ka sa pulong sa Ginoo, sultihan, tikaw sa may mong hinumduman. Muna nga, makita na to, mahinumduman na to ang covenant sa Ginoo because makita na to diri sa iyang pulong. And the word of God is unchangeable. Wag gyud ni pagkausab sugod sa pagkasulat, wag gyud kausaban hantod sa kanturan mga kaigsunan, nagpabilin ang pulong sa Ginoo nga dili mausab. Dili masayop. So kung ato nagyuning basahon, makita na to ang covenant sa Ginoo, mahinumduman gyud nato. Aday covenant ang Ginoo di ay. Naday covenant ang Ginoo regarding sa giving. Naday covenant ang Ginoo regarding sa bearing fruit. Naday covenant ang Ginoo regarding sa forgiveness. Naday covenant ang Ginoo regarding sa daghan kaayo mga saad sa Ginoo, mga kaigsunan nga kung dili na nimo basahon, di jud ka kahibalo. So sa may mong hinumduman kung wa ka kahibaw. Kung dili mo mabasol ang Ginoo nga wa niya nabuhat ang iyang covenant diha nimo tungod kay wala man nimo gani na hibaw-i. Kaya ang covenant sa Ginoo naman kay part. O sa imong part, obedience. O niya imong gituman, tungod kay nituo ka. By faith. Obeying by faith. That is our part sa covenant nga gihatag sa Ginoo. So basa na sa Bible, tanan niya gisugo diha, niya na ibugti. That is a covenant. So iyan ang promise nato, pero atong dapat buhaton diha sa pagtuo ang atong part sa covenant. So, sa unang pagkibaw, kung waka nagbasa. In verse number 9, the Bible says, tanawa, which covenant He made with Abraham and His oath unto Isaac. So, sa may gibuhat nga covenant kang Abraham, di ba blessing? Panalanginan tika ang imong kaliwatan sama kadaghan sa balas. Tanawa ragod na, natuman ba na? Yes. Ya karon ningon ang Ginoo, napanunod na nimo ang akong promise sa kang Abraham nga panalangin. Asa naman na? Nahitabo ba? Nahitabo? Mangutanan sa ta, nahitabo ba sa kang Abraham ang covenant sa Ginoo kang Abraham? Nahitabo mga kaigsunan. Kang Jacob, yes, nahitabo. Tanawag hantod karon ang Israel bisag na mga gahig o mga Hudiyo diha uban sa Israel, pero ang panalangin sa Ginoo sa Israel gapadayon sa kagamay sa nasod, kalisod puuhon. Ug di gyud na mapuo gyud. Ug unsa siya ka blessed mga kaigsunan. Bisan ang yuta blessed. Ang mga tao blessed. Pirti ka smart, bright kayo. Ang ilang technology sa tanak nasod, mga igsoon, sila rin naa. Nga bisag unsa kagilngig ng Russia, Amerika, wala gyud sila anang idea sa Israel, mga igsoon, kanang Iron Dome. Gamay ra kayo missile makasuod sa Israel. Kung ako'y nasod, di dyo kong padag missile sa Israel una-una. Kaya nga baslan ta, huwag ito kasagang. Di ba? Bisa na payong nga putaw. Huwag ito yun. Pero ang Israel ilang nga, ilang nga technology ba? Sila rin naka-come up, mga igsoon. Asam nagikan? Gikan si Ginoo to protect them. Grabe ang promise sa Ginoo. So, God remembered His covenant. Letter B, He confirmed His covenant. Gi-confirm sa Ginoo ang iyang covenant. Tanawa sa verse 10 to 11. Verse 10 to 11. The Bible says, and confirm the same unto Jacob for a law,
and to Israel for an everlasting covenant. Ni saan ang Ginoo kang Abraham, gi-confirm niya dito na kang Jacob, hanto na ang Israel na mga kaigsunan, nakita na to, everlasting covenant ang gihatag sa Ginoo. Muna kung makasabot lang yun ang mga tao, mga igsoon nga, Israel is God's protected land. Huwag kayo magpanukog gubat, ano eh? Pero sa taman, huwag mo sila kay Bao kay naman yung Philistines. Kunya ang Philistines, sukad pa man sa una, huwag mo yun ay putol ng ilang kontra mga igsoon ganito sa Israel. Di ba? Huwag mo yun na, hantod yun na sa katapusan yun. Huwag yun na, di yun na sila mausab. Bisag kung saon pa, di gina sila kakita, unsa kanindot di ay ng Israel. Unsa di ay kanindot ang Ginoo nila. Naman sila ilang Ginoo lain good. Pero kita, nga nakasabot, nakita na to ha, nga gi-confirm sa Ginoo. Makita na to unsa ang lihok sa Ginoo diha sa nasura sa Israel mga igsoon. Enough na na, mo tuot sa Ginoo eh. Di ba? In verse number 11, saying, unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. Praise the Lord. When God promised a property, He will give. Naliman ka, nag-promise siya sa Israel o promised land. Nahatag ba? Yes. O karon magutan ako, nag-promise ba ang Ginoo og promised land na to? Nahatag na? Yung ano ka? Ngano ka? Because we do not do our part. Unsa may yutaan mga kaigsunan kung way mo tungtong? Unsa may buildingan kung way mo puyo? Makasabot na. O kamong, kano sa mo palit og sanina kadako? Sa diyan nila musud ang gamay. Sa diyan nitubo na ka. Sa diyan ang imong kalsunis na nastuhod ang iyang manggas. Di ba? Kaya ang sakto, Filipino style, kutob ginaskiting. O niya kay nitaas naman ka, so ang imong kalsunis, di man na mo taas. So medyo nibaha na, Korean style na. Di naman pwede mo taas. Pag ipanipis na lang, ipanipis. Para medyo huot-huot, Korean style na. O niya, di na midyasan. Para Korean style yun. Pero wa na god, wa kapalit kuan ba baha ng kalsunis. Wala gabaha ang kwarta, gabaha ang problema. Wala gyud. Dapat makita na mga kaigsunan sa atong kinabuhi nga ang confirmation no sa panalangin sa Ginoo is visible. Kaya unsa ang pag-confirm sa Ginoo sa Israel kung di nato makita unsa ka bless ang Israel? Undeniable man na. Itapad gud ang Pilipinas ug Israel. Side by side. No? Unsa ka bless ang Israel ug ang Philippines. Side by side lang. Hasta ang dimension sa lugar. Mga kaigsuonan, di mapildi ang Israel. Bisan pag Russia mo imo itapad. Bisan pag Amerika. Dili nimo basta-basta og pildi ang technology, ang kadato sa lugar kay protected na sa Ginoo. Ang mga army nila, kanang mga defense nila dito ba, dili nimo mabasta-basta og pildi. Muna ang laing nasod nagimohangyo, Israel please hunong na. Hunong na. Kagamay na nga nasod. Nya mo'y hangyoon please hunong na. So makita na to mga igsoon unsa ka grabe ang pagpamatuod sa Ginoo sa iyang covenant. Iyang gi-confirm pinaagi sa Israel. So, can we also stand when we hear the word of God, when we see the covenant of God to us sa church age mga kaigsuonan, daghan ma-promise sa Ginoo diri? Can we also stand nga atong pangayoon sa Ginoo, Lord, please confirm this sa among simbahan. I-confirm ni nga blessing, Lord, through
the church that you have entrusted to us. Pwede ba na nato ingon na? Kay pwede man sa dili. Pwede sa dili ma-reflect sa Ginoo ang iyang greatness through us. But can we believe? Makatuo ba ta nga ang Ginoo willing siya mo confirm sa iyang panalangin pinaagi sa atong kinabuhi? Makaya ba na sa atong pagtuo? So naghuwat na Ginoo nato. Kano sa amanta mo bilid yun niya? Kano sa amanta mo stand sa atong pagtuo? Tungod kay nituo ta nga ang Ginoo, makainomdom siya sa iyang covenant nato. O iyang i-confirm. Willing siya mo confirm sa iyang covenant through His people. Simbahan man na si Ginoo. Muna, hunungan na nato mga kaigsunan o kanang kuan, mura kag moambit ba nga, dapat decision maker sa kuan ng simbahan na, kay dugay nagukod diri. Di na pwede. Ang Ginoo ray decision maker diri. So kung ay tagaan ang Ginoo sa iyang mga desisyon diri, ang iyang gipili nga pastor nga mobarog diha sa simbahan. Mao na siya, mga igsoon. Unsay buhaton sa mga tao to support that calling, to support that vision nga gihatag sa Ginoo sa pastor. Muna ay magsunod ang mga simbahan, mga igsoon nga pundok-pundok ra ba niya, magpili din sila, mag-nominate din sila kinsay magpastor niya. Muna inyong gikuha og base. Nga skuan lagi dito lagi. Mag-meeting na gyud sila. Oh, hastang silhig mitingan pag mupalit bagdi. Sayop mala. Mitingan pa kung unsay mga mensahe, unsay angay, kung lig-on ba, gahi ka ng kuan ba. Dili mo pwede kahilabot, ana. Na mga portion nga atong istoryahan, palitan pagkaon, o wa man na sa Bible ko, kanigyod ang kanon. Diba? Sumitingan na to, kaya nga naman, mag-ambag-ambag ta. Sumitingan na to, dapat approve na tanan na, o sa may lutuon, o sa may kanon, sunod evangelistic, o sa may lutuon, o sa may kuanon. Pero kung mayon ta, mando sa Ginoo mga igsoon, ato paning mitingan, kung ato paning buhaton, dili, oy. Sumuna inyong unahuna, i-focus. God has a covenant already. Di na to pwede usbon. Ato ra atong hibawon, atong katuonon, atong sundon. Buhaton na to atong part. So para makabuhat ta sa atong part, maminaw ta. Para makasabot ta. Unsa di atong part di ay. Para di ta sigig reklamo ni atong kinabuhi, mga igsoon. Kita ra hinungdan ani. Sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, dili na di kalihukan sa Ginoo nga gipabahaan niya ang mga mga lugar karon sa kalibutan. Kani promise na ang Ginoo, di na nako pabahaag balik. Ato na ning sa ni. Ato na gyud sa gyud gipampugga na to na ang mga gipangguba na to ang dili angay gubon. Sa na gyud nas tawo. Nya dili ra ni kay Pilipinas ra kay halos kanang hasta sa laing nasod mga igsoon na may baha. Pero the same, tungod sa development. Mo na hinungdan. Mga nayawaan nga mga architect, mga nayawaan nga mga engineer, mga nayawaan nga mga kontraktor, gipangguba ang creation sa Ginoo. Mo na gitawag development. Mo na diha. Pero kung gisakyan pa lang to, di gubon ang kinaiyahan, ang ilang design ba, isakay ras kinaiyahan ba? Oh, why gubon nga pundasyon sa yuta? Walay gubon sa structure nga gibuhat sa Ginoo pagkanindot. Layer by layer gisgutan na sa Bible mga kaigsunan, giunsa paghimo sa Ginoo ang yuta para dili mo dahili. Para walay landslide. Karon dagan na kayong landslide, kaya pangguba man ang pundasyon. Mao na diha. Kasi tawagan na? Development. Gitago anang mga igsoon para ni sa development. Mao na. Pero kung say angay na itong buhaton, kita nga mga nakasabot sa pulong sa Ginoo,
Trust God's covenant. Ngano man, His faithfulness spans generation. Kung sugdan nato ang pagsalig sa covenant sa Ginoo, sugdan nato sa atong kinabuhi, mapasa nato na sa atong mga anak, mapasa na ngadto sa ilang mga anak, mapasa na didto nagsalig nga ang Ginoo naghimo og covenant pagkanindot sa imong generation. So kung kaning simbahan na magbarug ta, magpadayon ta, maglig-on ta diha sa covenant nga gihatag sa Ginoo nato. Wa na sa atong prayer meeting mga igsoon, wa na nang financial need, wala na diha kanang mga material needs diha, wala na. Ngano man, as good as provided na. Ang ato na lang i-pray diha na more works to do para sa bulhaton sa Ginoo. Mga ato lang giampo, mga lugar na nga mapenetrate na to. Pero sa mga prayer meeting, mao ba na makita na to? Dili. Luoy kaayo. Mas daghan diha sick. Unsay promise sa Ginoo bahin sa atong lawas? Help. He is our healer. Dali man ka, He is our healer, pero daghan kayong sick. O, ano man na? Giguba na to. Wala na sunod ang gusto sa Ginoo. O, mo na kamo, before mo magpalista, klaruhan na ninyo diya. Wala, kung may sakto na ito kinabuhi lagi, daghan kay ma-erase sa ato ang prayer request. Mailisa na siya o kanang mga lugar nga wala ta kay baw. Una na yung lugar na di, ay sige, pray na ito na diha. Mga makapadata dito o magbubuhat. Inga na ito mga prayer request. Kamantay mo sila mag-meeting ang mga disciples. Kung sila meetingan, kinsa na sakit ron. Kinsa may kuan ron. Kinsa na ipanginhanglan ron. Mao ba na ilang istoryahan? Diloy, istorya sila ministry. Ang ilang giampo, mga igsoon, mga kalag. Ang ilang giampo, ang lugar. Ilang giampo, ang expansion sa buluhaton sa Ginoo. Ing-ana sila mag-prayer meeting. Oh. Kita, mag-prayer meeting ta, unsay unod. Wala, wag kita kasabot, no? Wag kita kasabot. We create our own problem o niya atong ihampak dito sa Ginoo, sulbara ni Lord. Ang sulbad ana, obedience. Ang sulbad ana, doing the will of God. Sulbad na kinatanan. So, winaut pa, may matata mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for the message that you have given to us. Help us, Lord, please, to remember your mighty works. Help us to believe na ang covenant kay imong gihatag namo, Lord, imo jud nang tumanon, imo gyud buhaton if we are going to believe it. So please, Lord, help us. Nga dili ka namo dudahan. Tabangi mi, Lord, nga dili namo sayangon ang opportunity, ang higayon, nga mabuhat namo ang angay namong buhaton kabahin sa imuhang covenant nga gihatag namo, Lord. Nakita namo ang Israel nga blessed kaayo. It is your confirmation nga imong yung buhaton kung unsa imong gisulti. So please help us to believe in you, O God. Nga sa amo pod nga kinabuhi, nga imong mga linuwas, naapog kay plano nga buhaton sa among kinabuhi. And please help us, Lord God, not to doubt you. Help us nga dili mi mahimong magpasigarbo sa among kaugalingon nga nahibaw-an, kaugalingon nga idea, para among iambag sa imuha nga buluhaton kay wala man ka nagkinahanglan og among idea. Kinahanglan man nga among sabton ang imong pamaagi para mo'y among buhaton in order to succeed in your ministry.
So salamat kay Lord sa imong pagpahimatngon karon. Salamat kaayo sa imong pagbadlong sa mga sayop namong ang panguna-una. Ug tuguti Lord nga ang imong mga anak aning simbahana sunod gyud sa imong mga tudlo ug dili tugutan nga ang yawa makatanom og mga sayop nga mga baruganan sa kinabuhi. Once again, salamat kay Lord sa pagpanalangin nimo karon sa mensahe. Ug tuguti Lord nga mahimaya kanamo through our obedience. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.